Miss Ligaya, magandang gabi mga kakwento. Bago tayo magsimula, tahimik muna kayo at pakinggan ang isa sa mga pinaka-hindi inaasahang pagbabago sa buhay ng isang dalagang basurera. Kapit lang kayo, may kakaibang aral ito. Ako si Juliet, dalagang basurera. Hindi dramatiko ang unang linya. Totoo, lumaki ako sa tabi ng tambakan. Mga bahay na yari sa malinisan na bakal at kahoy, mga baril ng basura na umuulan tuwing 2:00 ng madaling araw, at mga tao na mas mahalagang kilalanin ang kanin kaysa ang pangalan ko. Ang mundo namin ay puro amoy ng nabubulok na prutas, latang pininturahan ng paulit-ulit para maipagsundot at mop, at maling motor na tumutunog palagi sa dulo ng kalsada. Si Derek, kapatid kong mas matanda ng dalawa, ang kasama kong umahon ng mishmash na iyon araw-araw para may makain. Si Mama, pumirma na ang kanyang pangalan noong bata pa kami, lumisan siya nang hindi namin naipaglaban ang sakit, kaya siya na lang ang laman ng alaala na gumigising sa amin tuwing umaga. Ang kanyang tawa, ang lumbay niya kapag walang bigas, ang maliit niyang pagpapaalam na parang pagsisipot ng hininga. Hindi kami pinalad, hindi kami nagsusulat ng mga pangarap para sa murang papel. Ang pangarap namin yung totoo ay simple, makaroon ng permanenteng bahay, hindi mamatay sa susunod na ulan, makabili ng gamot kay Derek kapag umubo. Ang buhay namin ay praktikal, hindi romantiko. Ngunit isang araw, habang ako at si Derek ay nagbabalik mula sa ilalim ng isang layered na tambakan ng palengke, umaga pa lang, at ang mga palengke puno pa ng balat ng saging, may natagpuan ako na hindi ko inaasahan. Isang wallet. Hindi siya yung uri na madaling maanod at mawala. Ito ay matigas, balat na may makintab na bakas ng daan. May seal pa sa loob, isang ID, ilang lumang litrato, at isang sobre na nakakurap ng tinta. Nakita ko agad ang pangalan sa ID, Don Salvador Cortez. May Malacanang crest pa sa gilid. Hindi ko kilala ang pangalang iyon noon. Ang wallet ay bahagyang mamasa, may amoy ng tabako at ng lumang papel na hindi nabuksan. Tinignan ko si Derek at sinabi niyang itapon na lang para hindi tayo maipit. Pero iba ang dading ng tingin ko nung hawak ko ang sobre. May sulat na hindi pangkaraniwan ang timbre, formal, may petsa at isang address sa Bicol. May nakasulat ding payak para sa nakakita ng wallet na ito. Ang kamay ko naninginig, hindi dahil lamig, para bang may kumatok sa loob ng dibdib ko at nagsabing, ito na yata ang babangon ng buhay ninyo. Alam kong sabog ang pag-iisip, sino ba naman ang magpapadala sa amin ng pag-asa sa anyong sobre? Ngunit sa mundo namin, ang pag-asa ay hindi madaling lumipad, ito ay nabunyag sa mga bagay na maaaring lasunin sa gitnang hukay. Sina Derek at ako ay sinabi namin na iikot muna naming muka, tingnan ang laman, may lumang resibo, isang susi na lubhang makintab at isang maliit na papel na may tinta ng abogado. Makipag-ugnayan kay Attorney Romel Velasco para sa pamana. At ang lokasyon, isang mansyon sa bayan ng hindi na mahalaga kung saan, basta malayong Bicol. Derek, bilang pragmatic siya, ay naglatag ng lista ng posibleng eksplanasyon. Siguro drop lang nila, sabi niya. Siguro may nagkunwaring nawala. Ako naman, hindi ako mabilis maniwala sa milagro. Nakauwi ako ng wallet, nililinis ang balat nito sa tingin ng araw at iniisip, bakit napunta niya ba sa tambakan ng wallet ng isang mayamang tao? Hindi nagtagal, bumalik ang araw na may taong naglakad papunta sa tambakan, hindi karaniwang tao. Hindi suot ang utak ng mga ngakalal, kundi suot ng abogado. Puti ang polo, maayos ang sapatos, at mukhang konti ang pagkakapit sa papel. Siya si Attorney Romel Velasco. Napatingin kami, parang pelikula ang eksena. Siya at ang kanyang papel, kami at ang aming ambakan. Nagpakilala siya ng mahinahon at may respeto. Ako po si Attorney Romel Velasco. Hinahanap namin ang nagbalik ng wallet ng Don Salvador Courts. Maaari ba kitang kausapin? Hindi ko malaman kung dapat akong magtawa o umiyak. Diretsyong sinabi namin na napulot namin. Tiningnan niya si Derek at nagsalita ng mas matamis na tono. May kasulatan po dito. Kailangan ko lang makausap ang nagbalik nito
at ipaliwanag ang ilang bagay. Hindi kami dinalalagad. May offer, magaan pero mabigat. May pagkakataon na parang sumusubo. Ang mayamang padron, Don Salvador, nagtitiwala na kami? O saka lang ba yung ospital ng kapalaran? Sabi ni Attorney Velasco, may tagubilin ang Don Salvador. Gusto niyang makausap ang batang nakakita ng wallet. May invita siya, pamana, kung nais ninyong pakinggan. Sumama kami. Sino ba naman ang tatanggihan ang posibilidad? Sabik si Derek, tila biglang may sinag siya sa mata. Ako, hindi ko alam. May bahagyang takot na sumasayaw sa dibdib ko. Hindi dahil may sakuna, kundi dahil bihira siyang magbigay na hindi humihingi ng kapalit. Ngunit, ang tawa ni Mama sa alaala ay parang nagbukas ng isang pinto at sinabing, subukan mo. Kaya sumama kami. Naglakbay kami papuntang Bicol sa isang van na may tinted na salamin. May ilang oras ng paglalakbay at habang umaandar ang sasakyan, nakatitig ako sa bintana. Dumaan kami sa mga palayan na tila malalim ang kulay at nagmistulang mga komot ng damo. Ang amoy ng dagat ay unti-unting sumasabay. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang abogado ay naupo sa harap. May mga dokumento sa mesang maliit na ganyan ang lampara. Hindi namin kailangan itanong, alam na niya ang lahat. Ngulit sa bawat minutong lumilipas, lumalalim din ang dapat na tanong. Bakit kami at bakit kami ngayon? Pagdating namin sa bayan, ibang mundo ang bumungad. Malalaking pader, puno ng mga pawid at mga bahay na nakapader na parang hinaluan ng lumang Espanyol. Ang mansyon mula sa kanto pa lang ay lumilitaw na, malaking anyo na umaabot hanggang sa kalangitan ng gabi. May malaking gate, bakal na may disenyong komplikado at dalawang haligi na bato ang nakaukit. Ang lupa niya ay malawak, hardin na parang naglalaman ng sariling klima. Naramdaman ko ang malamig sa balat ng mga kamay ko, hindi dahil sa hangin, kundi sa uri ng katahimikan na pumupuno sa lugar na iyon. Tinulungan kami ng mga kasambahay sa gate. Mga mukha nila ay nakaayos na tila may pinagdaanang hindi ako makaunawa. May ilan na lumingon sa amin ng may pag-iingat, parang sinusukat kami ng kanilang mga tingin. May lumang matanda na nagpasaway sa amin na parabang sadyang pinapakita ang kanilang kabaitan, ngunit ang mga mata niya ay may lihim. Welcome po kayo sa courts, ang sabi ng isa. At doon ko nakita ang isang tao na tila higit pa sa mga inaasahan. Hindi pa siya tumatanggap ng araw na aming nilakad palapit. Isang matandang lalaki, maayos ang damit, may pangilalim na ngiti, may hawak na baston, matikas ang tindig. Tumayo siya sa dulo ng hagdan at ang mga dahon sa paligid niya ay tila umiindak ng banayad. Tumigil ang mga puso ko sandali. Juliet, ang boses niya, mahinahon at may pagkilala. Hindi niya tinawag na dalaga o misis. Tinawag niya ako sa pangalan. Ang pangalan ko parang isang pangalang ninakaw mula sa hangin at ibinalik sa akin. Kilala kita sa litrato, ang sabi niya at ngiti. Tumatak ang mga salita niya sa balat ko tulad ng isang marka. Hindi ko maintindihan. Tito? Hindi ako nagplano ng ganoon pero lumabas ang tanong mula sa akin. Don Salvador, ang sagot niya, may halong lakas at pagkahiya, pero tawagin mo akong tito. May init sa tono niya na parang maalagang kamay na nag-aabot ng kumot. Sumayaw ang isip ko sa posibilidad. Siya ba ang taong may pangalan sa wallet? Siya ba ang mayamang padron na nagpadala ng sulat? Lumapit siya sa amin nang parang kilala niya ang aming mga mukha. Parang inaasahan na namin na dumating kami. Hindi siya maluwag sa pagpapakita ng emosyon, ngunit may kakaibang pagkilo sa kanya, mga mata na parang may nalalaman na hindi niya ibinabahagi. Ipinakilala niya si Attorney Velasco at sinabing, kung pumayag kayo, halina at mag-usap muna tayo sa loob. Hindi agad kami pinapasok sa mansyon, may oras pa para magmuni-muni. Nakita ko si Derek na kumukuha ng malalim na hininga. Napakaliwanag sa kanyang mukha ang pangarap at ang takot sabay. Careful ang bulong niya. Siya ang aking haligi, lagi, kaya pinilit kong umiti, nagkunwaring mas matapang kaysa sa tunay kong nararamdaman. Pumasok kami.
Ang loob ng mansyon ay napakalawak, mga hagdan na may handrail na kahoy, mga portrait sa pader na may matang tila sumusunod sa bawat galaw mo, at chandelier na kumikislap na parang mga bituin na naipit sa kisame. May amoy ng lumang korbatang hindi ko matuklas, hindi kabag, hindi lang sigarilyo, isang timpla ng luha ng lumang panahon. Nang kami ay umupo sa sala, inihatid kami ng mga kasambahay ng tsaa at puto na kakaiba ang lasa para sa kalamnan ng pag-uusap siguro. Sa loob ng ilang minutong pananalita, sinimula ng abogado ang paglalatag ng mga dokumento. Hindi mo kailangan ng batas na magsabi kung paano gumagana ang pera. Nakikita mo ito sa mga mata ng mga tao. Lumilitaw na may sulat na hindi lamang basta wallet, ito ay testamento. Sinabi ni Attorney Velasco, may pagkakataon kayong makakuha ng pamanang ipinasulat ni Don Salvador. Ngunit unang kailangan namin ang inyong pahintulot at kaunting pag-usap ukol sa kondisyon ng paglipat. Hindi ko maintindihan ang mga terminolohiya. Naghulog ang mundo niya sa mga letra. May pera ba? May bahay ba? May pagbabago ba? At doon, sa gitna ng sala, si Tito, Don Salvador, ay tumayo at lumapit sa akin. Hawak niya ang aking kamay na parang yakap ng lolo na matagal hindi nakikita ng apo. Sa sandaling iyon, parang tumigil lahat ng labis na tunog at ang koneksyon namin ay naging payak. Ang amoy ng paso ng tsaa, ang tinik ng portrait sa pader, ang maliliit na aso na tila natutulog. Pinili ka ng tadhana ang bulong niya at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko matatawag kahit na gusto kong tawagin itong kabaitan. Hindi para palakihin ang kayamanan lang, may maibibigay ako na higit pa sa bahay. Hindi na ako makapagsalita, may halong hiwaga at pagkainggit na pumasok sa buto-buto ko. Paano nga ba? Ako, ang basurera, ay napunta sa loob ng mansyon, umasad, ngumiti at nagtiyaga sa aksyon ng pagsagot sa mga tanong na parang ako'y isang ilaw na pinag-aalangang ion. Sige, Tito, ang nasabi ko ng napakababaw. Si Derek namay, tila may dalang tibay sa bunganga na naghahanap ng paraan para hindi kami maaring masaktan. Umalis ang araw at may pangako si Don Salvador na tutulungan kami. Pero aniya, huwag kayong mag-alala. Walang pangyayari na kung saan mawawala ang dangal ninyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito noon. Ang dangal, ang pamana, ang hindi ko alam. Ngunit narinig ko sa ilalim ng boses ni Tito ang isang bagay na parang nagbibigay paunang babala. Hindi siya napakasarap na lumingon, parang may lihim na hindi niya dapat sabihin ng buong buo. Bago kami umalis palabas, inabot niya ang isang maliit na bagay sa akin. Hindi malaking alahas, hindi rin papel na may laman. Isang maliit na mutyang parang bato na may bahagyang liwanag sa loob, tila may karamay ng buwan. Hindi siya nagbigay paliwanag. Ito ay para sa proteksyon, ang sabi niya ng walang labis na pagkukulang. Inabot ako ng kakaibang lamig ng hawakan ko, hindi dahil malamig ang bato, kundi dahil parang pumaloob sa akin ang isang alaala na hindi ako handa. Ngunit tinanggap ko ito dahil may mabigat na pahirap na nagbalik sa akin. Ang takot na kapag hindi kami tumanggap, hindi kami makakabangon. Pagbalik namin ng bahay, may mga bulong sa baryo. May nagsabi ng pinamanahan ng mansyon ang dalagang basurera at may mga matang ngumiti sa pagkamuhi. Alam kong maraming taong matutuwa at marami ring magtatampo. Ang pangalan ng Familia Cortez ay kumalat sa kanto at nagmistulang hangin na nakakakapit sa mga usok. Gusto ko nang ituring na simpleng biyaya, ngunit hindi ganoon kadali. Ang pagbabagong ito ay parang dahon na may landas na hindi natin lubos maintindihan. Maaari siyang pumunta sa direksyon na magpapatulo o babalik sa dagat. Ilang gabi pagkatapos noon, tinawag kami uli. May sasabihin pa raw si Don Salvador. Umalis kami ng umaga ng muli. Dumating kami sa mansyon na parang palayok na muling sinimulan ng apoy. Ang mga kasambahay ay tahimik, ang hangin ay may daladalang kaluskos. May lumang aso sa gilid ng gate na umuungal ng hindi maipaliwanag.
Wala yun, sabi ni Derek na pilit nagpapalakas. Pero hindi ako natahimik. Ang gabi ay parang kumikinang na salamin, mukhang payapa pero naglalaman ng mga gasgas ng nakaraan. Pagpasok namin sa loob, naramdaman kong minsay may mga mata sa bintana. Ang mga malalaking kurtina ay tila may hugis ng anino. Hindi mo kailangan sabihan pa, maraming mga tanawin ng mansyon ang nagpapaalala ng panahon ng Kastila. Ang mga hiyas, ang mga portrait, ang tumitaas at bumababang hagdan. Ngulit may kakaibang hugis sa paligid, parang mga anino ng mga taong naglalakad sa loob ng dingding. Hindi malinaw, hindi konkretong porma, parang verme. At may isang bulong, isang alulong na hindi ko masigurado kung tao o hayop. Si Tito, nang makita kami, ay lumapit at muli akong tinawag ng malambing. Anak, ang loob ng kanyang tinig tumunog sa aking tenga. Umiling ako, hindi po ako anak ninyo, ang mabilis kong sagot. At sabay ng sagot na iyon, may kirot sa loob ng dibdib ko. Isang tanong na nabubuo, bakit nga ba niya ako tinawag na ganoon? Baka nagkamali lang siya, baka lumihis ang alaala niya. Ngunit kapag tumingin ka sa tao na tumatawag sa iyo at may katapatan sa tingin niya, nahahawakan mo ang isang bagay na hindi basta-basta mawawala. Ang hapunan ay payak, may mga pagkain sa lamesa na hindi ko inaasahang makikita sa amin noon. Kanin na mabango, isdang hindi nadilig at prutas na may kulay na hindi karaniwang makikita sa city market namin. Ang mga kasambahay ay naglilingkod na may ngiti na hindi umabot sa mata. Sa bawat subo ko, parang may paalala, hindi lang kayamanan ang pumapasok sa buhay natin, may mga usaping hindi nasusulat sa papel. Pagkatapos ng kainan, inalok ako ni Tito na mamasyal sa hardin. Tinanggap ko at sa ilalim ng buwan, may mga anino ng puno na naglalaro sa lupa. Kaya kita tinawag na anak, ang pahayag niya na may bahagyang lungkot. May pagkakaugnay tayo, Juliet. Hindi ako nakulong sa sagot. Ang mga salita niya ay kumakapit ng parang kumot. Ang pangalan mo ay para sa pambihirang bagay. Hindi niya pinapaliwanag. Hindi ko maintindihan ang mga palagay niya. At habang naglalakad kami pabalik sa loob, may narinig akong tunog. Mabagal, mahalimuyak, parang alulong. Hindi malinaw kung mula sa ano. Tumigil kami at nakinig. May malamig na hangin na dumaan, pinapawi ang amoy ng bulaklak at tsaa. Si Tito ay tumayo ng matigas, nakatingin sa direksyon ng gate. May galaw sa kanyang mukha na hindi nababasa, parang may hinahanap. Hindi lahat ng bagay ay parang tila nakikita, ang bulong niya. Kailangan mong mag-ingat. Nimingkal pa rin ang tiyan ko. Binalik namin ang mutya sa akin at sinabi niyang ilagay ko sa ilalim ng unan ko para lamang sa proteksyon. Hindi ko naman sinunod agad, nilagay ko muna sa palad at inulit. Ang ilaw na bumabalot dito ay hindi parang bato lang. Nang ako ay maglakad pabalik sa kwarto ng bisita, may pakiramdam akong may sumusunod. Hindi ako nagpapaniwala sa mga multo noon at hindi ako nanonood ng horror films. Pero sa puntong iyon, kahit ako'y naniniwala sa posibilidad na may kakaiba. At hindi ang tipong nakakalimutan mong magbayad ng kuryente. Ang tipong lumalakas sa gabi kapag walang tao sa paligid. Gabi na nang kami ay humiga sa mga kwartong malalaki at malamig. Ang kama ko ay lamig ng tudling ng bato. Tinakpan ko ang sarili at sa ilalim ng unan, dahan-dahang humahaplos ang mutya. Parang may init na hindi mainit at may liwanag na hindi maliwanag. Pumikit ako at sinubukang mag-isip ng mga simpleng bagay. Si Derek na nagtatawanan sa kabila ng upuan, ang mga kalderong inihaw sa labas, ang alikabok ng aming lumang bahay. Ngunit ang anino ng mansyon ay hindi nagpaalam. Sa labas may pag-ungol. Hindi boses ng tao, hindi aso, hindi hayop na kailangang pangalanan. Isang alulong na may kasamang kaluskos. Hindi ko alam kung bakit ako natataranta. Siguro dahil sa isang bagay na nagmumula sa loob, ang pakiramdam na ang pag-asa na iyon ay may bayad na hindi pa namin nababayaran. Huminga ako ng malalim, tinanggal ang mutya sa ilalim ng unan at inilagay sa table malapit. Proteksyon, ang sabi ni Tito. Hindi ako sigurado kung saan ako pupunta ng proteksyon na iyon. Sa physical ba? Sa kaluluwa? Habang natutulog may pumailan lang na tanong sa isip ko. Bakit napunta nga ba ang wallet sa tambakan?
Bakit kami ang napili ng isang mayamang padron? At kung may lihim ang mansyon, ano ang magiging papel namin sa lihim na iyon? Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa tunog. Para bang may kumakatok sa dirt ng lupa, marahan, sunod-sunod. Bumangon ako at lumabas sa bintana. Ang buwan ay nakatayo sa kalangitan at sa itaas ng hardin ay may anino na dumaraan, mabilis at mababa. Hindi ko nakita ng buo. Biglang may nagbukas ng pinto sa malayong bahagi ng veranda at may aninong lumipas. Ang kutis ng mga alon ng hangin ay parang nagdala ng isang amoy, malakas na amoy ng lupa at isang bagay na mas matandang lumang karneng kahoy. Sa likod ng aninong iyon may madaling huni, parang ang langit ay nagbubukas at may sumasabog na tugtog ng mga nilalang. Hindi ko siguro maipaliwanag ang tunog. Tinakpan ko ang aking mukha ng unan at sinubukang pigilan ang tibok ng puso. Ngulit hindi sapat ang unan para pigilan ang tunog. Dumating ang takot, hindi ang takot na nakakaugnay sa pangunawa ng tao sa telebisyon, kundi ang takot na parang sinisikmura ng sariling ugat. Nang nagising ang umaga, may mga bakas na hindi pa maipaliwanag, mga paa na hindi ordinaryo, may pagdikit sa tana. Hindi ko pinansin agad, ngulit habang umuusad ang araw, may ilang alindog ng usok na sumingaw mula sa gilid ng hardin, mga abo ng lumang papel. May mga mata sa bakuran na tila nagpapahiwatig ng isang bagay. Si Derek ay nagtanong agad, "Ano bang nangyari kagabi?" Hindi ko masagot. Ang boses ko ay nagkukulong sa lalamunan. "Wala lang," ang sagot ko. Ngunit ang hindi ko alam noon ay nagsisimula na pala ang isang kwento na hihila sa amin mula sa aming payak na buhay sa tambakan patungo sa isang bagay na mas malalim at mas madilim. Hindi pa natin alam ang buong sukat ng pakikipagsapalaran, subalit ang isang bagay ay malinaw. Ang wallet na napulot namin ay nagbukas ng pinto, at sa kabilang panig ng pinto, may mga anino na naghihintay. Hindi ko naman nakauka ang hininga ko nung mga susunod na araw. Parang may mga segundo na tumitigil ang oras sa mansyon. Ang mga tao, ang mga tanawin, pati ang hangin, lahat ay may bigat na hindi ko kayang buhatin ng mag-isa. Ngunit, higit pa sa bigat, may pag-igting na hindi mo maipapaliwanag, mga usap-usap sa kusina, mga sulyap na hindi sinasariwa, at mga pag-aayos ng mesa na parang pagtatakda ng isang eksena. Isang hapon, habang nagwawala ang ulap at ang araw ay nagtatakda ng maasim na liwanag sa damuhan, bumaba kami sa sala at sinalubong kami ni Kapitang Julio at si Mang Rodel, dalawang kilalang lalaki sa baryo na tila nagdala ng sarilang alalahanin. Tumayo sila ng tuwid sa harap ng amin at nagpasalamat muna sa mainit na tsaa. Ang kanilang mga mata ang nagsalita, may kirot at may babala. "Hindi po maganda ang mga nangyayari sa paligid, Juliet," mahina ang sabi ni Kapitang Julio, parang nag-iingat sa bawat salitang bibitawan. "May naririnig kaming alulong at may nawawala ring mga pinuno ng hayop. Hindi po kami basta nagbabala." Nararamdaman mo ba yung kapanabikan na may kasamang pagkatakot? Ganun ang pakiramdam namin. Hindi namin siya inalintana na parang bali-balitang lang. Alam namin ang mga usapin sa baryo at alam namin kung ano ang pinagdaanan ng mga kapitbahay namin. Ngulit iba ito. May bigla ang pag-igting sa paligid ng mansyon na parang mayroong talagang lumang sugat na kumikirot. Kinabukasan, tinawag kami ni Tito sa kanyang silid. Nakaupo siya sa harap ng bintana at ang liwanag ng umaga ay pumipitik sa kanyang mga kulubot na parang mga pahina ng matandang libro. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "Juliet, ang pagkaingay ng kanyang tinig ay parang pagtapik sa aking balikat. May panahon sa buhay ko na pinilit kong habangin ang tahanan ng lahi. Hindi ko minahal ang lahat ng nangyari sa amin. May bahagi ng amin na tumatayo sa ibang panig. May mga pumipiling hindi magpabaya sa pagsupil sa sariling kalikasan." Pinilit niyang humanap ng salita na magpapaliwanag ng lahat nang hindi niya ito sinasabi ng diretsyo. "Alam ko ang takot mo. Alam ko ang pagtataka mo kung bakit napunta kayo rito." Hindi pa ako handang makarinig ng buong paliwanag, ngunit hindi rin ako makatiwangwang ang ulo sa mga magandang tingin niya. "Sabi nila po rito na aswang kayo." Ang bungad ko, hindi ko sinasadya na matapang iyon. Umiling siya ng may lungkot. "Hindi lahat ng aswang ay pareho, anak. May ilan sa amin na nagpapatuloy ng tradisyon na mapanira, lumalayo sa tao. May iba naman na nagtatangkang magbago. Ako,
piniling sumalungat. Doon nagsimula ang kwento na hindi niya sinabi noon sa sala sa pag-uusap ng abogado. Ang kwento ng lahi nila, ng sumpang tila na mamana, ng pag-asa at kabiguan. Inilahad niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa yaman. Ang tradisyon nila ay may tinta ng lagaslas at pagkain, ng paglalakbay sa gabi na nagiiwan ng bakas. Ngunit may mga sawi rin, mga tumangging sumunod. Donato at Claudia. Masikip niyang tinanghal ang dalawang pangalan na parang usok na hindi matatanggal mula sa dila niya. Sila ang mga baluktot na iyon, ginawa nilang dahilan ang kalikasan para pagtakpan ang kanilang kasamaan. Hindi ko maintindihan agad ang bigat ng mga salitang iyon hanggang maramdaman mo ang pagbabago ng tono niya at makita ang pag-iba ng kilos niya. May pagtingin na parang humihingi ng tawad at may pag-asa na gusto niyang iparating. Pinili kitang lapitan, Juliet, dahil may umiiral na linya sa dugo na hindi ko hinanghad para sa iyo. Gusto ko itong wakasan. Gusto kong iligtas kayo ni Derek, ngunit kailangan ng sakripisyo. Hindi para saktan kayo, kundi para putulin ang ugat. Umaming may parteng naguguluhan ako. Bakit ako? Bakit napunta sa amin ang wallet? Bakit piliin namin ni Derek na maging pawn sa isang labanan na malakasaysayan? Inilatag niya ang mga piraso ng kanyang nakaraan, hindi upang i-justify, kundi upang ipakita ang isang tao na nasa pagitan ng nagawa at ng pag-awit ng pagsisi. Habang nag-uusap kami, may mga maliliit na senyales na dumarating sa amin, mga sinag sa gilid ng bintana na naglalaro, mga yapak sa mga hagdan na hindi natin inaasahan, at mga pag-alis ng mga kasambahay sa tuwing may matatapos na pag-usap. Hindi namin ito pinapansin ng labis, konting likawin, konting itakwil. Pero sa loob may nagiinit na tunog, parang mga paa na naglalakad sa kisame ng gabi. May mga araw ding paramdam ng presensya na hindi namin kayang ilarawan. At dumating ang araw ng pag-usap na hindi na lang basta salita. Tinanghal ang plano ng pamilya para sa isang seremonya, isang pagtitipon na tinawag nilang pagpapatuloy ng lahi. Hindi malinaw sa akin ang buong detalye noon. Ang sabi nila ay isang yugto ng pagtanggap ng tagapagmamana, isang pagdiriwang ng paglipat ng ari-arian. Ngunit ramdam ko ang bigat ng mga titig ng ilang mga bisita, sila mayara para sa ibang bagay. Donato ang unang lumantad na parang hindi na tinatabla ng hiya. Siya'y may itsura ng taong sanay ng kumandili sa dilim. Ang mga mata niya ay may kakaibang ningas na hindi kailangan ng ilaw. Kasunod niya si Claudia, na ang ngiti ay parang kailangan mo pang dumaan sa salamin upang masabi mong tunay. Sila'y may mga kasama na hindi mo mawawala, ang salita na sila'y tila lumabas sa iba pang mga kwento. Mga kasambahay na tila natural sa paggalaw ng gabi. Pinarada nila ako sa isang ikalawang silid na puno ng kandila na may itim na hangin sa paligid. Ang mga tinig sa paligid ay hindi nagbukas ng pintuan ng kaalaman, sa halip ay nagluluwal ng pag-uudyok. Ikaw ang pinili, ang sabi ni Claudia sa aking tenga nang dumaan siya. Ikaw ang magiging susi. Hindi ko marinig ang ibang tao. Dumudugo ang aking ulo sa kalituhan. Ang katawan ko ay nanasakit sa pakiramdam ng panlilinlang. Anak, sabi ni Tito nang tumayo siya sa araw, may lamig na lumabas sa ibabaw ng kanyang pagkatao. Huwag kang magpapadala sa takot. May pagpipilian ka. Ngumiti siya ng malungkot at may pagnanay na hindi ako masaktan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ramdam ko ang pagtutol niya sa plano ng Donato at Claudia. Hindi siya sang-ayon. Ngunit bakit? Lumabas ang dahilan sa isang paraan na hindi ko lubos inakala. Lihim at tahimik, sinabi niya na may mga bagay na hindi nararapat ipasa sa susunod na henerasyon. Higit sa ari-arian, higit pa sa pangalan. Kapag pinapasa natin ang ugat na iyon, ang pahayag niya, malalaman mo hindi lamang ang kapangyarihan, kundi ang karamdamang hindi mo na dapat dalhin. At doon niya ipinakita ang mutya, iyong maliit na bato na ibinigay sa akin sa unang araw. Sa liwanag ng kandila, kumikislap ito ng malamlam, parang maliit na buwan na may sariling puso. Ito ang tanging bagay na tumitigil sa kanila, mahina niyang sabi. Hindi ito palasak, ito'y isang tanda
at isang sandaling naglalaman ng liwanag. Hindi ni Tito inilahad ang lahat ng plano. Hindi niya kailanmang sinabing may armadong patakarang magpapasabog ng anumang bagay. Hindi kami nag-usap ng ganon. Sa halip, binigyan niya kami ng malinaw na katotohanan. May panganib at ang panganib ay hindi lamang pisikal. Ang ibig niyang sabihin sa pagputol ng lahi ay isang desisyon na matindi ang kapalit. May mawawala na mahal niya at siya mismo ang magsasakripisyo. Nakita ko ito sa mga mata niya. Sa likod ng determinasyon, may pag-iyak. Doon pumapasok ang mismong puso ng kwento. Mayroon talagang dalawang uri ng aswang sa pamilyang iyon. May mga umiiral na nagtatangkang kontrolin ang sarili. May mga umiiral na uminin at nagtatangkang itama ang pagkakamali, katulad ni Tito. At may mga umiiral na ginamit ang kanilang likas na gawain upang pahirapan ang iba, si Donato at si Claudia. At ang labanan ay hindi lamang sa pagitan ng dugo at dugo, ito ay labanan ng kalooban. Nagpasya kaming magligtas, hindi dahil kami ay may kapangyarihan, kundi dahil wala kaming ibang pagpipilian. Hindi namin inisip ang pag-iwan, hindi namin inisip na magrebelde at magtagumpay, ngunit walang kapalit. Ngunit alam namin na kapag hindi kami kumilos, posibleng mapasadilim kami. Kailangan namin ng paraan para ipagtanggol ang sarili ni Derek at ako, ang sabi ko sa sarili ko nang nagsimulang bumuo ng plano sa loob ng isip ko. At doon umusbong ang isang uri ng korporasyon ng takot at pag-asa, mga bagay na nagsama-sama sa loob ng mansyon, mga plano na hindi kaagad na malinaw ngunit nararamdaman mo sa dugo. Sa gabi ng ritual, inihanda ng Donato at Claudia ang mga taong imbitado nila, mga kakilakilabot na mukha, mga ngiti na pawang pilit at mga mata na tila detalyado sa kanilang nais. May mga kandila, may pulang likido na hindi ipinaliwanag, may mga awitin na tila hinango sa bibig ng lumang mga libro. Hindi ko alam kung paano nila hinuhubog ang entablado. Hindi ko rin kailanmang sinubukan ang mga ganitong bagay at hindi ako nag-aalala kung bakit hindi nila ipinapaliwanag. Sapat na makita ang mga mata ng ilang bisita na nagliliwanag ng paggising. Pinatawag nila ako sa gitna ng silid. Dinala ako ng 2 taong malapit sa akin at inilagay sa harap ng mga nakatingin. Nararamdaman mo ba yung panahon na parang nasa isang pelikula ka? Ganyan din. May isang bahagi sa akin na gusto pang tumakas, pero may isa pang bahagi na naaalala ang mga butil ng pangarap na sinisigaw ko sa loob ng tambakan. Bahay, pagkain, pag-asa. At dahil sa mga pangarap na iyon, nararamdaman ko ang pagkabihag. Ngunit hindi ito ang mga oras para manahimik. Sa pagdiriwang, si Donato ay nagsalita ng may pag-aalipusta at pag-uring, parang siya ang may hawak ng katwiran. Ito ang paraan upang ipagpatuloy ang lakas, ang sabi niya, at may mga taong sumama sa kanya sa pag-uulit. Ang tingin niya sa akin ay hindi nataglay ang anumang bakas ng pagkatao. Si Claudia naman ay humahalik sa hangin habang nagpapalakad sa paligid ng silid, na tila nag-e-enjoy sa pagtingin sa akin bilang isang bagay na malapit ng isakatuparan ang plano. Dumating ang bahagi na kanilang tinatawag na pagpatotoan, isang yugto ng kanilang sinisabing tradisyon. Hindi ko iyon tinanggap sa loob ng puso ko, ngunit hindi rin kami pinalabas agad. Nakatayo kami sa gitna at pinilit ng marami na magpakita ng pagsunod. Kailangan namin ng isang simbolo, ang sabi ni Donato, at tumawa siya na parang walang konsyensya. Ngunit bago pa man umabot ang pinakamahirap, biglang tumayo si Tito. Tumayo siya ng parang handang sumalubong sa bagyo. Seryoso at may kalamnan ang kanyang muka. Hindi ito ang daan, ang sabi niya, nang parang naguutos. Hindi ninyo kailangang ituloy ito sa pamamagitan ng karahasan sa pag-ibig. Ang kanya pagyayari ay tila isang palitan ng hangin. Ang mata ni Donato ay lumiwanag. Ang mga labi niya ay bumaluktot sa isang pahiwatig na galit. Tito, ang pagngingina niya,
Huwag kang makialam sa tradisyon. Ang pagtayo ni Tito ang nagpakita ng totoong simula ng alitan. Hindi siya tumigil sa salita. Lumapit siya sa gitna ng silid at inilabas ang mutya mula sa kanyang bulsa. Dumilim ang paligid ng parang tumigil ang mundo sa paglanghap. Nilapag niya ang maliit na bato sa bukas na palad at saka may nangyari na hindi ko maipaliwanag ng buo. Ang ilaw mula rito ay nagliwanag ng hindi normal. Hindi alang-ilang liwanag, ngunit parang isang tila pagbuluwak ng puting alab. Hindi ko na nakita ang mukha ni Donato at ni Claudia ng malinaw dahil sa liwanag at may tunog na parang isang bagyo ng mga dahon na dumaan sa paligid. Hindi ko alam ang mga natural na limitasyon ng mutya. Hindi kami pinag-aralan sa mga ganitong bagay, ngunit ang nangyari roon ay hindi isang instruksyon o isang gabay. Ito ay isang pangyayari na kumikilos katulad ng isang bantay. Ang ilaw ay nagbago, hindi ito pumatay ng sinuman maliban sa mga nilalang na nananatiling nakatutok sa kagahasan. Hindi ko rin sinabing may bumagsak na tao o namatay sa madugong paraan. Ang mga anino ng Donato at Claudia ay nag-iba, ang kanilang anyo ay nalantad at ang mga tao sa paligid nila ay tumawa ng parang nasaktan. Kulang ang salita ko para ilarawan ang kakaibang tunog na tumagos sa hangin, isang tunog na gaya ng pagkatuyot ng dahon na nasunog. Nang tumigil ang ilaw, nakita ko ang mukha ni Tito, may kalakip na hiwaga at kasakitan. Tapos na ang mahina niyang bulong. Ngunit hindi iyon totoo. Ang mundo ay hindi ganoon kasimple. Pumunta ang buong mansyon sa kaguluhan, may nalaglag na kasangkapan, may mga sigaw na pawang takot at pagkabigla. Nakita ko si Donato at si Claudia na hindi nawawala ng kakilakilabot na pag-asa. Ang kanilang mga mata ay puno ng puot at kalituhan. Lumipas ang abruptong katahimikan at nagsimulang umagos ang takbo ng mga pangyayari. Nagmadali ang ilan na tumakas, ang ilan naman ay naglakad na parang may katiwalian sa kanilang mga paa. Ang apoy, hindi ko alam kung paano nagsimula, ngulit ito ay kumalat, umapaw mula sa mga kortina at sumiklab sa kahoy na hagdan. Ang amoy ng sunog ay pumuno sa silid at ang lupa ng mansyon ay nagkubli ng mga anino. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Tito. Ang mukha niya ay di mabasa ang emosyon. May pagkandili, may pagdadamdam at may isang tunay na determinasyon. Umalis kayo, ang sabi niya kay Derek at sa akin nang parang utos. Hindi na kami naghintay ng maraming salita. Humabol kami sa hagdan at sa veranda. Ang usok ay parang kumain ng liwanag. May mga pintuan nagbukas at nagsara ng hindi inaasahan. Naramdaman ko ang isang kamay na kumakapit sa pulso ko. Hindi si Derek, kundi si Attorney Velasco na parang dumating sa oras ng kailangan. Sumama kayo sa akin, ang utos niya, ngulit ang pagtingin niya kay Tito ay may halong pasubali at pasasalamat. Nandito ako para kunin kayo, aniya. Habang tumatakbo kami palabas, narinig ko ang isang malakas na ingay, isang pagsabog na hindi maaaring ipaliwanag ng tama. Hindi ito detalyadong insidente, parang isang malaking alon ng liwanag na sumobro mula sa puso ng mansyon. Ang tunog ay parang isang pag-iyak at isang awit. Ang hangin ay sumalubong sa amin at itinulak pabalik. Sa pagliko ko, nakita ko si Tito na nakatayo sa gitna ng pintuang nakasara ng apoy na parang isang bantay na nagbabantay sa huling sandali. May ilaw sa kanyang mga kamay at ang mutya ay kumikislap na parang araw na dumaranas ng gabi. Nakita ko sa mukha niya ang malalim na kapayapaan, ang uri ng kapayapaan na dumarating lamang pagkatapos ng pinakamabigat na pasanin. Hindi ko na maalala ang eksaktong oras na humiga kami sa van, ngunit tumakbo kami ng walang hinto. Ang usok ay pumupuno sa likuran at ang tunog ng mga paghagupit ay umaalingaw-maw sa paligid. Si Derek ay may hawak na luhang naglalaho, ngunit may tapang sa mga kamay niya na hindi ko akalain na mayroon siya noon. Hindi siya ako iniwan, hindi ako iniwan ng mundo.
Paglabas namin ng bakuran, nakita namin ang mga taga-baryo na nakatayo, nagmamasid sa nasusunog na mansyon. Ang ilaw ng mutya ay kumikislap sa itim na usok bago tuluyang biglang nawala. Dumapa ang lupa. Ang mansyon na dati ay tila hindi masusupil ay naglalagablab at ang ating diwa ay napuno ng pangungulila. May mga sigaw, may mga hikbe, hindi ko ito maipaliwanag. Ngunit alam ko na may mga pagbabago, may mga tao na tumakbo papalayo, may mga umiyak ng tahimik at may isang abogado na tahimik na humawak sa aming mga kamay. Kinabukasan, nag-uwi sa amin si Attorney Velasco pabalik sa Maynila. Hindi siya nag-asawa ng maraming salita sa paglalakbay. Pinuno niya kami ng tahimik na pagtingin, parang sinisiyasat ang aming mga sugat. May mga dokumento na pupunuin, ang sabi niya ng walang tawanan. Hindi ko maalagaan ng lahat pero gagawin ko ang makakaya ko. Bumalik kami sa lungsod na may mga bag na puno ng mga bagay na hindi na namin kailangan, mga pahayag na hindi namin maunawaan at isang signatura ng paglipat ng mana na nasa pangalan namin. Hindi ako nahihiya, sa halip may halong lungkot at kaguluhan. Ang pera at bahay ay iba't ibang anyo ng pag-asa, ngulit hindi ito solusyon sa lahat. Hindi nila maibabalik ang yumaong mama. Hindi nila maibabalik ang mga gabi na ginugol namin sa tambakan. Ngunit nagbibigay ito ng bagong kaparaanan. May mas matahimik na pagkakataon kami ngayon, bahay na maayos, makakain at pagkatao na makapag-aral. May danggal na sa isang banda ay nagbibigay ng bagong sagot sa kahirapan. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang buhay namin sa paraang hindi ko inasahan. Kinalaga ng pahayag mula sa mansyon ang ating posisyon. Isang maliit na bahagi ng kayamanan ay inilipat sa amin ni Derek. Binigyan kami ng pera para sa pagpapagawa ng isang maliit na tahanan at para sa pag-aaral. Hindi ko ito tinanggap na puro saya. Kasabay nito ang mga alaala ng gabi ng apoy at ang mukha ni Tito na tila nagkamit ng katahimikan sa huling sandali. May mga pagkakataon na umiiyak ako ng tahimik sa gabi dahil hindi ko alam kung paano pag-usapan ang taong iyon. Isang aswang na may puso, isang ama na nagsakripisyo. Lumipas ang panahon at unti-unting naitatag ang bagong buhay namin. Lumapas ang taon at ang baryo ay unti-unting bumalik sa dati. May mga bagong hagdan, may mga bagong bintana at may mga bagong pag-asa. Ang mansyon na dinirhan ng pamilyang Quartz ay natabunan ng abo. Ilan sa mga bahagi nito ay naibalik pero hindi na ito kasing dati. Maraming nagtanong kung naputol na ba talaga ang lahi. May mga nagsabi na wala nang dapat ikatakot. Ako naman, natutunan kong maglaan ng espasyo sa mga tanong. May mga gabi pa rin na pinapakinggan ko ang malayong alulong at naninginig ang katawan ko, ngunit sa umaga, kapag bubukas ang araw, naaalala ko kung bakit kami nagpatuloy. Para sa pagkataisa ng magkapatid, para sa pag-asa ng simpleng pangarap at para sa pangako na hindi papayagan ang dilim na sumupil sa aming kinabukasan. Sapagkat sa usaping ito, may isang aral na naitanim sa puso ko. Hindi ang yaman ang siyang nagbibigay lunas sa lahat, kundi ang pagkilos ng mga taong handang bagbago at magmahal. Si Tito, sa kanyang mapait at magiting na paraan, ay nagpakita ng isang tunay na kabayanihan, higit pa sa dugo, higit pa sa tradisyon. Hindi ko inaasahan na mamahalin ko siya o na mamahalin ko ang mga ginawa niya. Ngunit sa huli, ang kanyang sakripisyo ang nagbigay ng liwanag na lumabas mula sa gitna ng usok. Ngayon, nang ilahad ko ang kwentong ito, hindi ko hinahanap ang simpatya ng sinuman. Ako'y isang dalagang basurera na minsang napunta sa loob ng mansyon at nakakita ng isang mundo na hindi ko alam. Tinanggap namin ni Derek ang pamana hindi upang masakop ang nakaraan kundi upang magtayo ng kinabukasan. At sa bawat gabi na umiilaw ang mga ilaw sa aming maliit na bahay, naaalala ko ang isang tanong na patuloy na sumisiklab sa isip ng maraming tao. Bakit napunta ang wallet sa tambakan? May mga sagot na nagsasabing hindi ito sadyang mangyari, may mga sagot na nagsasabing sadyang isinilid ang mga pangyayari, pero ang pinakamalalim na sagot sa akin ay nananatiling isang misteryo. Ang buhay ay puno ng pagkakataon na hindi natin pinili at sa pagharap natin sa mga pagkakataong iyon, makikita natin kung sino talaga ang tayo.
Ang wallet na iyon ay nagsilbing daan. Ngulit ang tunay na pagbabago ay hindi bunga ng wallet. Ito'y bunga ng pagpili ng isang tao na labanan ang kadiliman kahit na ang laban na iyon ay may pinakamataas na presyo. Miss Ligaya, kung naririnig mo ito at kung nariyan ang mga kakwento, alam kong marami sa inyo ang may tanong. Sino ba talaga ang may kasalanan? Ano ang kahulugan ng pamilya? At higit sa lahat, paano tayo mabubuhay pagkatapos ng nasaksihan natin? Hindi ko sinasabing may iisang sagot. Ngulit alam ko na sa dulo ng gabi may isang mutya na nagbigay liwanag sa akin. Hindi para ako maging makapangyarihan, kundi upang masiguro na hindi kami mawawala sa mundo dahil sa kagustuhan ng iba. May mga taong naghira para sa amin at si Tito ang pinakapinanindigan ko bilang isang tao na kahit anong lahi pa ang taglay, may kakayahang magbago. Marahil ay hindi na natin malalaman kung sino ang naglagay ng wallet sa tambakan. Marahil ang anumang sagot ay mananatiling nasa pagitan ng manaanino. Pero may isa akong panalangin sa sarili, na kahit sino pa man ang gumawa noon, sana'y napagtanto rin niya ang bigat ng ginawa niya. At na ang aming bagong buhay ay hindi isang pagtalikod sa pananagutan, kundi isang pag-asa na gamitin ang pang-asa para sa mabuti. Miss Ligaya, mga kakwento, kung nais ninyo ng mas maraming kwentong tulad nito, kwento ng dilim at liwanag, ng pagkakamali at sakripisyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kung may haka-haka kayo tungkol sa bakit napunta ang wallet sa tambakan o kung ano ang nararamdaman ninyo sa ginawa ni Tito, i-share sa comment section. Baka doon nagsisimula ang panibagong usapan. Ako si Juliet, dalagang basurera noon. Ngayon, isang taong may bagong bubong at maraming alaala. Hindi ko na babaguhin ang nakaraan, ngulit pipiliin kong malaman na sa gitna ng mga abo may lumabas na liwanag. At ang liwanag na iyon ay hindi nanggaling sa mansyon lamang, kundi mula sa mga taong handang magbago. Maraming salamat sa pakikinig.